Ito ang isang impormasyon na nakuha ko mula kay Attorney Topacio at Attorney Rowena Guanzon na may issue pala ang dalawang ito na kinasuhan ni Attorney. Topacio ng GRAP na hindi natin nalalaman ang dahilan noong nakaraang eleksyon na nagbibigay ng babala na maging matalino sa pagpili ng mga politiko na nagpapanggap na kakampi ng mga Duterte. Nakilala naman natin na dilawang politiko ang ginang na ito na katulad ng diskarte ni Risa Hontiveros na pagkatapos tulungan ay nagtraidor sa mag-amang Duterte. Sa pagkapanalo nito bilang senador, na isa si Rowena Guanzon sa tagapagtanggol ng mga Duterte na maari daw ginagamit lang ni Guanzon ang kalakasan sa taong bayan ng mga Duterte upang maging senador nito sa 2028 eleksyon. Kung dati daw ay bumabanat din ito kay VP Sara Duterte pero ngayon daw ay nagpalit ng kulay at kumampi. Para sa akin okay naman si Attorney Rowena Guanzon pero kung magiging katulad lang din ito ni Risa Hontiveros, ay hindi maganda ang magiging kahihinatnan nito. Tulad ng nangyayaring gulo ngayon sa pagitan ng Duterte at Marcos sa politika na isa si Risa Hontiveros sa bumabanat sa mga Duterte at mga kaalyado ng mga Marcos. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari, maging matalino sa pagpili ng mga politikong nagpapanggap na kakampi, pero ang layunin nito ay may pangsariling interes lamang sa kapangyarihan. Eto, panoorin nyo ang mga pahayag ni Attorney Topacio tungkol dito. Para sa akin, number one, gusto niyang tumakbong senador, pero siya yung lumabag sa batas, kaya nga hindi siya nakaupo dun sa ating House of Representatives dahil yung kanyang pag-substitute ay labag sa batas, pinalusot niya, hindi naman siya nakalusot sa Korte Suprema. Number two, yung pinagsasabi niya kay VP Sara, kay Pastor Kibuloy, at sa mga ibang mga personalities, ewan ko kung yun ay dapat patawarin o hindi, sapagkat whether or not pinagsisihan niya ang aking puntos, ang isang tao na nagpapalit ng prinsipyo na para lamang nagpapalit ng damit ay hindi katiwat-wala. So yun po ang aking mga issue sa kanya. Okay. Follow up lang po, Attorney, ano? Halimbawa po kung lumapit po sa inyo si Attorney Rowena Guanzon at makikipag-ayos, handa po ba kayo makipag-ayos? Hindi, wala namang dapat ayusin eh. Talagang hindi siya katanggap-tanggap sa akin as a person and as a politician. Yung kanyang mga prinsipyo ay hindi po katanggap-tanggap sa akin because I do not like hypocrisy. Ayoko ng doble cara, ayoko ng traidor, at ayoko ng walang paninindigan na tao. Attorney, paano po pag kinausap kayo dalawa ni Attorney Guanzon ni BP para po magkaayos para sa maging kaalyado niya sa 2028 election na tatakbong mga bilang senador? Wala pong problema kung si Binibining Guanzon ay endorse ng kahit sino including VP Sara. Yan po ay prerogative nila. Ano po? Pero hindi ko kailanman ma-endorso si Binibining Guanzon, hindi ko maaring sabihin na baliwala lang yung kanyang mga sinabi at lalong-lalong hindi po maaring kalimutan yung mga ginawa niya po na para sa akin ay nagpapahiwatig ng lack of principle, lack of dignity, and lack of respect for the rule of law. Sir, excuse me, if ever po si Ma'am Guanzon na po mismo ang lalapit sa iyo at humingi po ng katawaran po, may mali siya, ano po ang masasabi? Wala siyang kasalanan sa akin, kaya wala akong dapat ipatawad sa kanya. Oo, ang kasalanan niya ay sa sambayan ng Pilipino. Kung tatakbo siya at siya ay mananalo, ibig sabihin pinatawad na siya. Ganun lang po, wala pong personal ito. Bagamat nagkasuhan kami, sa ngayon ay may kaso siya na graft sa RTC ng Bulacan na aming isinampa. Sinampahan ng mga reklamo sa Ombudsman si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang inihain ni Attorney Ferdinand Topacio ng Citizens Crime Watch. Sabi ni Topacio, maituturing na corrupt practice ang pagsasapubliko ni Guanzon ng valuable information of a confidential character nung COMELEC Commissioner pa siya. Kaugnay po ito ng pagsisiwalat ni Guanzon ng mga detalye tungkol sa mga kasong isinampa sa COMELEC laban kay President-elect Bongbong Marcos. Sa isang tweet, sinabi naman ni Guanzon na may sama ng loob umano sa kanya si Topacio dahil idinemanda niya ito dati ng unjust vexation sa isang regional trial court sa Bacolod City. Sabi rin ni Guanzon, mag-aral daw ng mabuti si Topacio.
In fact, eto nakakatawa, sinuportahan ko pa siya noong may hidwaan sila ng Duterte Youth Party List, ha? Kasi sa aking palagay, tama siya roon. Pero sa pagkakataong ito, ang nakikita ko sa mga ginagawa niya na as late as 2025, ha? Sinasabi niya, ano daw ang Diyos ni Pastor Kibuloy? Diyos ba ng pera? Ang sinasabi niya, bumawi na lang kayo dahil sa graft and corruption ni Vice President Duterte. Ginagamit pa niya si Vice President Duterte para makakuha ng boto noong 2025. Natalo naman yung kanyang party list, di ba? Sabi, bumawi kayo, ako na lang iboto nyo. Bago 2026, magsisisiksik siya rito. Anong klaseng tao yung ganon? Of course, kung yun ay patatawarin ng mga Duterte at siya'y tatanggapin, wala po sa akin yun. Hindi po natin pwedeng saklawan ang damdamin ng mga Duterte. Pero sa akin po talaga, para sa akin, irreconcilable ang differences namin. Kasi ayoko magkaroon ng isang senador na ganyan po ang ugali. Iyan ngayon, dati, dilawang-dilawan. Kung ano-anong sinasabi laban kay Vice President, ngayon sisiksik. Pag naging senador yan, yan ba ay maasahan mo na kakampi mo? Baka Mariso Ontiveros tayo o mabongbong Marcos. Attorney, may pangangap pa ba tayo, attorney, na maging second Tolentino? Maari hindi natin nga alam, kaya nga dapat tayo mag-ingat. Tingnan natin yung track record. Ang importante po rito ay isang salita, consistency. Mas gagalangin ko pa yung mga katunggali natin ngayon na katunggali natin mulat sa pool kesa isang kakampi na dati katunggali na maaring maging katunggali na naman kasi hindi nyo maasahan yung mga ganyang tao.